Biyak ang problema ng mags na ating gagawin ngayon. So makikita nyo ito, pang sniper na mags to, RB10. So ito yung ating ipoprocess. Kung makikita nyo, ito yung problema niya ngayon. Malaki ng biyak niya at kumigiwang at malaki yung lubog doon sa part na may pinagkakabiyakan na. So yan, makikita malaki yung diferensya niya. At ito yung kailangan natin i-process. So makikita nyo, initan natin siya dahil malaki yung biyak niya at lubog niya. So yan yung kailangan natin i-press. Pero bago i-press, kailangan init at susukatin lagi yung init na ating i-apply bago natin i-press para hindi siya lumambot yung part na yan. Yung iba kasi pagka ganyan, sobrang init, magbabaga na siya yung part na yan, sobrang lambot na. So masasayang na lang yung ating mugs. So kagaya nito, natulak na natin siya. Makikita nyo, atin na siyang kailangan i-welding. Yung gamit natin is aluminum TIG welding. So mas matibay po yung kapit ng welding ng aluminum TIG welding kumpara sa mga oxyacetylene na gamit. So makikita nyo, yun yung finish. At ito naman, kailangan din i-welding yung sa may bandang kabilang side. So back to back ang kailangan welding, hindi lang isang side, kasi kailangan maging matibay. Kahit nag-crack siya at na-repair na, matibay pa rin siya dapat para hindi delikado dun sa ating mga may-ari na nagpapagawa sa atin. So kaya nyan, pinapahinal natin siya ng alignment bago natin siya lilinisin. So ito na yun, lilinis natin siya. Yung mga excess na mga welding, kailangan yun tanggalin o pantayin siya para hindi halata na may welding tayo dun sa part na yun or may repair dun sa part na yun. So kagaya nyan, papantayin yan at huhubugin uli kagaya ng original na forma nya. So yan, kagaya nyan, makikita nyo naman yung quality ng paggagawa at finish ng paggagawa. So yan, so binibigyan talaga natin siya ng oras dun sa pag-repair. Matagal ang pag-repair ng may mga biyak na problema. Okay, so yan, makikita nyo. So sa may bandang loob, hindi na kailangan kasi nakatakip naman yan, tsaka manipis lang naman yung welding na excess dun sa kabila, hindi siya halata. So dito sa part na ito, makikita nyo, nagawa na natin ng maayos yung yung ating pag-align. At kahit kung makikita nyo, kahit na welding na siya, kahit may nabiyak na siya, balik natin siya ng maayos. Okay, so kitang-kita naman sa resulta. Okay, Sak Dynamics lang yan. Ang Sak Dynamics ay nag-o-offer ng mga serbisyo gaya ng computerized wheel balancing, kagaya nito, quality mugs alignment. So sa mga may bingkong, may mga cracks, at may mga wiggle, nagagawa natin dito yan ng maayos sa Sak Dynamics. Front suspension repair and alignment, so nagawa din natin ng maayos yan. Inner tube tsaka outer tube ng mga inverted shocks. Sa mga tipos and butterfly alignment para sa mga scooters, underbone, sa mga big bike, nagagawa po natin yan dito sa Sak Dynamics na maayos. Sa chassis alignment, ang Sak Dynamics ang kauna-unahang gumagamit ng machine sa pag-align ng mga chassis. Dito lang yan sa Sak Dynamics, the Max Doctor Total Crash Solution. So, like and share sa mga kaibigan na naghanap ng aming mga serbisyo dito sa Sak Dynamics. Pwede kayong tumawag or mag-text dito sa aming number. So, madali siyang makontak. Ito yung aming lugar, madali siyang mahanap sa Waze or sa Google Map.